Sa loob ng isang silid, pinag-aaralan ni Xu Jingming ang isang holographic na mapa ng isang technology park na ipinapakita ng kanyang portable EVA terminal. Napansin niya ang napakahigpit na seguridad ng parke, na kinabibilangan ng libu-libong sensor at 12-dosenang mga ability user na nagpapatrolya. Napaisip siya na ang kanyang target na si Leng Cheng ay ginawa ang parke na parang isang matibay na kuta, na mas mahigpit pa ang seguridad kaysa sa isang base militar. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono at sinagot niya ang tawag. Ang tumatawag ay si Kaiju, na nagsabi sa kanya na ang bureau ay nagtalaga ng isang special action squad na binubuo ng 20 ahente na ilalagay sa ilalim ng kanyang utos. Sa kabila ng balitang may darating na tulong, ibinaba ni Xu Jingming ang kanyang telepono at naramdaman niyang hindi gaanong makakatulong ang dagdag na puwersa kapag dumating na ang oras ng aksyon. Kinabukasan, nakaupo si Xu Jingming sa isang outdoor cafe sa mataong at makabagong Blue Ocean Technology Park. Humarap siya sa kanyang tauhan at tinanong si Captain Wang tungkol sa kanilang surveillance. Si Captain Wang Gang, isang Peak Tier 2 ability user na namumuno sa Special Action Squad, ay nagulat na nasuri na ng kanyang koponan ang buong lugar ngunit wala silang nakitang kahinaan sa depensa ng parke. Pagkarinig nito, napagpasyahan ni Xu Jingming na kahit gusto niyang iwasan ang paggamit ng dahas, mukhang yun na lamang ang kanyang natitirang paraan. Biglang may boses ng isang babae ang tumawag sa kanyang pangalan ng may gulat. Lumingon si Xu Jingming at nakita niya si Lin Qingluan, ang dati niyang class monitor noong high school. Nagulat siya sa pagkakataong yun dahil halos nakalimutan na niyang nag-aaral pala ito sa universidad sa Jining City. Tinanong siya ni Lin Qingluan kung bakit siya napunta sa Jining mula sa Magic City, at kung turista ba siya roon. Bahagyang sumang-ayon si Xu Jingming at ipinaliwanag na gusto niyang bumisita sa Blue Ocean Technology Park ngunit hindi siya pinayagang pumasok. Nang marinig ito, nag-alok si Lin Qingluan ng solusyon. Ipinaliwanag niya na inimbitahan ng kanyang tiyuhin sa isang technology exhibition sa loob ng parke, at maaari niyang ipasok si Xu Jingming bilang bisita nito. Sinabi niyang wala itong magiging problema, at buong pasasalamat namang tinanggap ni Xu Jingming ang kanyang alok. Bilang tugon, pabiro siyang tinukso ni Lin Qingluan dahil tinatawag pa rin siya nitong monitor kahit matagal na ang lumipas. Habang papasok sila sa loob, napaisip si Xu Jingming tungkol sa hindi inaasahang pangyayaring ito at nagpasya siyang utusan ng kanyang Special Action Squad na manatiling naka-standby muna. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang open-air courtyard ng parke, sinabi ng tiyuhin ni Lin Qingluan na si Lin Heime sa kanilang grupo na paparating na ang CEO na si Leng Cheng. Sinabi niyang malaya silang maglibot habang pupunta muna siya upang batiin ang ilang kaibigan. Ngumiti si Xu Jingming at nagpasalamat siya kay Uncle Lin, habang iniisip niyang perpekto ito dahil hindi na niya kailangang hanapin pa ang kanyang target. Habang naghihintay sila sa CEO, tinanong ni Lin Qingluan si Xu Jingming kung isa na ba siyang ability user, at kinumpirma niyang oo. Napabuntong hininga siya nang may kaunting inggit at nagreklamo na sa loob lamang ng 6 na buwan ay ganap na siyang ability user, samantalang siya ay nasa awakened stage pa rin. Sa sandaling yun ay tumunog ang telepono ni Xu Jingming, kaya lumayo siya sa grupo upang sagutin ito. Sa kabilang linya, nagtanong ng may pag-aalala si Kaiju kung nakita na ba niya si Leng Cheng. Ipinaliwanag niya na ang iba pa nilang target mula sa Tiger Society ay nakatakas na. Kaya si Leng Cheng na lamang ang natitirang lead nila. Binalaan niya si Xu Jingming na huwag hayaang makatakas ang target, dahilan upang maisip ni Xu Jingming kung balak na rin bang tumakas ng kanyang target. Habang nakikinig siya, may biglang pumasok na ideya sa isip ni Xu Jingming at biglang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkakaunawa. Tinanong ni Kaiju kung ano ang nangyari, ngunit agad na kumalma si Xu Jingming at sinabi na wala lang yun, at ipinaalam na natagpuan na niya si Leng Cheng. Samantala, sa Bureau Headquarters, tinanong ni Zhang Tong si Captain Kaiju tungkol sa pinakabagong balita. Ipinaliwanag ni Kaiju na natagpuan na ni Xu Jingming si Leng Cheng ngunit hindi pa malinaw ang mga detalye, kaya papunta na sila upang magbigay ng backup. Samantala, sa Technology Park, ibinaba ni Xu Jingming ang telepono at mahinahong sinabi kay Lin Qingluan na dalhin ang kanyang mga kaibigan at maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan dahil may aasikasuhin siya. Nalilito, tinanong niya kung ano ang dapat nilang pagtaguan. Sa seryosong mukha, ibinunyag ni Xu Jingming na hindi siya pumunta sa parke para lamang mamasyal. Sa malapit, abala ang CEO ng Blue Ocean Technology na si Leng Cheng sa pagbati sa kanyang mga kasama sa exhibition. Bigla, lumapit si Xu Jingming at malakas na sumigaw, Leng Cheng ng Heaven's Mandate Sect, sumuko na ito. Direkta niyang itinuro ang CEO at ipinahayag na ang investigasyon ng Jining City Public Security Bureau ay nag-uugnay kay Leng Cheng sa kulto.
Binalaan niya ang lahat ng naroon na umalis agad at sinabi na ang sinumang susubok na protektahan ang CEO ay ituturing na kaaway. Nagkalat ang mga bulungan ng gulat sa mga tao, mahirap para sa kanila na paniwalaan na ang isang kilalang tao tulad ni Leng Cheng ay kasapi ng isang masamang kulto, ngunit hindi rin nila maaaring baliwalain ang opisyal na pahayag mula sa Public Security Bureau. Isang matipunong bodyguard na nagngangalang Wuhang ang hamarang sa harap ng CEO at sinabing isa lamang siyang bodyguard at wala siyang alam tungkol sa kulto, pagkatapos ay kinutya niya ang bureau dahil nagpadala umano ito ng isang mababang ranggo na Tier 3 na bata upang harapin ang kanyang boss. Narinig ito ni Lin Qingluan at labis na nagulat, dahil hindi siya makapaniwala na si Xu Jingming ay umabot na sa Tier 3 sa loob lamang ng isang semestre sa universidad. Samantala, napagtanto ni Xu Jingming na ang bodyguard ay malamang kasapi rin ng kulto, kaya nagpasya siyang tapusin na ang lahat dito mismo. Tahimik niyang sinabi sa kanyang AI na si Eva na simulan ang pagre-record ng misyon. Galit na galit sa kapal ng mukha ni Xu Jingming, nagsimulang magliwanag ang katawan ni Wuhang ng madilim na pulang enerhiya habang nagpapatawag siya ng isang napakalaking espada. Habang sumugod pasulong ay binyantaan niya si Xu Jingming na papatayin niya ito. Kasabay nito pinakawalan ng isang malakas na Blood Tiger Slash, ngunit mabilis na nakaiwas si Xu Jingming sa pag-atake. Nagulat ang mga nakatingin sa napakalakas na kapangyarihan ng bodyguard, at may ilan pang sumigaw na si Master Wu, isang mid-rank Tier 4 ability user, ay kumilos na. Tinukso ni Wuhang si Xu Jingming at sinabing kahit nakaiwas siya ngayon, hindi na siya magiging ganoon kaswerte sa susunod. Hindi naman natinag si Xu Jingming at sumagot na hindi na niya kailangang umiwas, dahil nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa lakas ng kanyang kalaban. Biglang kumislap ang gintong kidlat sa paligid ng katawan ni Xu Jingming habang nagsisimula siyang magbago, ang kanyang buhok ay naging matalim at kulay gintong kumikislap, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag ng napakalakas na kapangyarihan. Natakot si Wuhang, inakala niyang ito ay deification, isang teknik na akala niya ay tanging ang 6 na Elite Gods Blood Envoys lamang ang kayang gumamit, ngunit agad niyang napagtanto na iba ito, dahil hindi nagbabago ang anyo ng katawan ni Xu Jingming. Tinawag niyang matigas ang ulo ang kanyang kalaban, ngunit itinaas lamang ni Xu Jingming ang kanyang kamay at nag-ipon ng isang napakalakas na kidlat. Pagkatapos ay naghagis siya ng isang sibat na purong gintong kidlat, na malakas na tumama sa dibdib ni Wuhang. Sa isang iglap, bumagsak ang bodyguard sa lupa, tinalo sa isang atake lamang. Sa gilid naman, labis na nagulat si Lin Heima. Lumingon siya sa kanyang pamangkin at tinanong kung ang taong kakatalo lang kay Master Wu sa isang atake ay ang dati niyang kaklase. Tumango si Lin Qingluan, at inamin na siya man ay namamangha sa kung gaano kalakas na si Xu Jingming ngayon. Nang makita na madaling natalo ang kanyang pinakamalakas na bodyguard, nagsimulang matarante si Leng Cheng. Naisip niya kung kailan pa nakakuha ang Public Security Bureau ng ganitong halimaw, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumalikod upang tumakas. Ngunit agad kumilos si Xu Jingming at sinabihan niya ito huli na para tumakas, iniunat niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang teknik na tinatawag na Thunder Prison. Sa isang iglap, sumabog mula sa lupa ang mga hibla ng gintong kidlat, na bumuo ng isang hawla na kumulong sa tumatakas na CEO. Lumapag si Xu Jingming sa harap nito, kumikislap ang kanyang mga mata habang malamig niyang sinabi kay Leng Cheng na patay na ang kanyang bodyguard, binalaan niya itong huwag gumawa ng anumang katangahan, kung hindi ay hindi niya matitiyak na madadala pa siya para sa interogasyon ng buo ang katawan. Habang nakulong sa naglalagablab na kidlat, hindi makapaniwala si Leng Cheng na may isang taong ganito kalupit sa Public Security Bureau. Habang nagtatanong siya kung ano ang nangyayari, tinamaan siya ni Xu Jingming ng isang bola ng kumikislap na enerhiya, biglang bumula ang bibig ng lalaki at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, ang ibang mga bisita at empleyadong nakulong sa loob ng Thunder Prison ay nagpanik, sumisigaw na palabasin sila at sinasabing hindi sila mga kultista. Sa sandaling yun, dumating ang Special Action Squad na nakasuot ng mga itim na suit. Si Xu Jingming, na bumalik na sa kanyang normal na anyo, ay humarap sa mga tao kasama ang kanyang koponan, ipinahayag niya na walang sinuman ang maaaring umalis hanggat hindi natatapos ang investigasyon, at binalaan na ang sinumang magtangkang tumakas ay ituturing na kasapi ng kulto. Dagdag pa niya na hindi aapihin ng Bureau ang inosente, ngunit hindi rin nila hahayaang makaligtas ang mga kriminal, tumahimik ang buong lugar. Samantala, dumating ang koponan ni Kaiju sa Technology Park, nang makita nila na kalmado ang paligid at walang bakas ng labanan, inakala ni Kaiju na huli na sila at nabigo ang misyon, nagmura ang kanyang kasamahan na nawala na ang kanilang tanging lead upang mahanap ang sangay ng Heaven's Mandate Sect.
Lumapit siya sa isang miyembro ng squad at tinanong kung nakatakas ba si Leng Cheng, ipinaliwanag ng ahente na kontrolado na ang sitwasyon, ligtas na ang parke, at nahuli na si Leng Cheng. Nalito si Kaiju at itinuro na walang bakas ng labanan ang kanilang squad. Sinabi ng ahente na hindi rin nila alam ang buong detalye. Pagdating nila, naayos na ni Xu Jingming ang lahat, at ang trabaho na lamang nila ay ang paglilinis ng lugar. Nagulat ang koponan ni Kaiju. Hindi sila makapaniwala kung paano natapos ang sitwasyon kahit may mid-rank tier 4 bodyguard doon. Nakita nila pagkatapos ang walang buhay na katawan ni Wu Hang. Sinuri ni Kaiju ang bangkay at napagtanto na hindi lamang natalo ni Xu Jingming ang isang mid-rank tier 4 user, pinatay niya ito sa isang atake lamang. Napagtanto niya na lubos niyang minamaliit ang S-rank na estudyante, at nagpasalamat siyang hindi niya ito nagawang galitin kanina. Maya-maya, lumapit si Xu Jingming, nagpasalamat si Captain Kaiju sa kanyang pagsisikap at inaming magiging walang magawa ang kanilang squad kung wala siya. Nangako pa siyang ililibre siya ng inumin pagkatapos ng misyon. Ngunit tinanggihan yun ni Xu Jingming, at sinabing ang mas mahalaga ngayon ay interogahin si Leng Cheng upang mahanap ang sangay ng Heaven's Mandate Sect. Pagkaraan ng interogasyon, iniulat ni Sun Yan ang resulta ng kanyang mental probe, natuklasan niya na ang sangay ay nasa labas ng Jinling City, at may humigit kumulang 200 kultista roon. Dagdag pa niya na ang kanilang puwersa ay kinabibilangan ng 3 low rank at isang mid-rank tier 4 God's Blood Envoy, bukod pa sa ilang mahihinang miyembro. Nang marinig ito, ngumiti si Xu Jingming, natutuwa dahil natagpuan na nila ang mga ito, dahil ang bawat envoy ay katumbas ng maraming ability points. Nag-alala si Kaiju sa lakas ng mga kalaban at nagtanong kung kailangan ba ng karagdagang puwersa. Ngunit kumpiyansang sinabi ni Xu Jingming na hindi na ito kailangan at kaya niyang harapin ang mga yun, hinikayat niya ang lahat na umalis agad. Naglakbay ang grupo sa isang landas sa gitna ng luntiang kagubatan. Pagdating nila, ipinaliwanag ni Sun Yan na nakatago ang sangay at hiniling sa lahat na mag-relax upang may bahagi niya sa kanila ang kanyang mental vision. Habang kumikislap ang mga mata ni Xu Jingming, napansin niya kung gaano kapakipakinabang ang mga kakayahang mental. Sa pamamagitan ng pinagsaluhang pangitain, lumitaw sa kanila ang kanilang target. Isang napakalaking tarangkahang mahiwagang itinago at itinayo sa gilid ng isang bundok, bahagyang nasalayan ito mula sa pagitan ng mga puno. Tinanong ni Kaiju si Jungtung kung kaya ba niyang pasabugin ang alloy gate gamit ang kanyang kakayahang apoy, ngunit inamin itong napakahirap gawin yun. Lumapit si Xu Jingming at sinabing siya na ang susubok, kumuha siya ng Tier 3 Ability Recovery Peel, at habang kumikislap ang gintong kidlat sa paligid niya ay nagsimula siyang magbago ng anyo. Napabuntong hininga si Kaiju, iniisip kung gaano tila walang silbi ang kanyang elite squad kumpara sa isang S-rank na estudyante. Sa kanyang nabagong anyo, pinakawalan ni Xu Jingming ang isang mapanirang pag-atake. Isang napakalaking gininto ang daliri ang bumaba mula sa langit at sumira sa alloy gate sa isang napakalakas na pagsabog. Dahil sa lakas ng pagsabog, napaatras sina Captain Kaiju at Zhang Tung sa matinding pagkabigla. Walang masabi, nagtanong sila sa sarili kung nananaginip ba sila at kung talagang ganito kalakas ang isang Tier 3 user. Pagbalik niya sa kanyang normal na anyo, ngumiti si Xu Jingming, naalala niyang noong una niyang ginamit ang galaw na yun ay pinigilan siya ng kanyang guro. Ngayon lamang niya nasaksihan ang buong lakas nito, kaya para bang nabawi niya ang dating panghihinayang. Sinabi niya kay Captain Kai na nabutas na ang gate at siya ang unang papasok, hawak na ang kanyang sibat, inutusan niya si Eva na i-activate ang combat follow mode, at mag-isa siyang sumugod papasok sa kuta. Nang makabawi sa gulat, nagbago ng anyo si Captain Kaiju at naging parang leopardo, saka inutusan ng kanyang squad na sumunod, 10 tao ang iniwan niya sa labas upang pigilan ang anumang pagtakas, habang ang iba ay sumugod kasama niya sa loob ng kuta. Tumunog ang mga alarma at naalerto ang mga kultista. Pinakalma ni Priest Wang ang nagkakagulong mga miyembro at inutusan silang kunin ang kanilang mga sandata, ipinahayag niyang ang kanilang Heavenly God ay walang hanggan at bibigyan sila ng lakas. Sinabi rin niyang mahihina lamang ang mga ahente kumpara sa kanilang makapangyarihang Tier 4 God's Blood Envoys, at hinikayat silang patayin ng sinumang manghihimasok. Sumigaw ang mga kultista ng Heavenly God Eternal, ngunit naputol ang kanilang sigaw ng isang guhit ng gintong kidlat ang kumislap sa gitna nila na tumama sa kanilang kasamahan. Bago pa sila makareaksyon, natalo na si Priest Wang at tumilapon palayo. Lumapag si Xu Jingming sa gitna ng mga kultista, at ang kanyang kamao ay malakas na tumama sa lupa. May halong panunuya siyang humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanilang pagtitipon at nagtanong kung nasaan ang God's Blood Envoys. Galit na galit ang mga kultista,
Ininsulto nila siya at pinagtawanan ang kanyang kayabangan bilang isang mababang ranggong Tier 3 user. Isa sa kanila ang nag-udyok sa iba na sabay-sabay siyang salakayin dahil madali raw nila itong matatalo. Ngumisi si Xu Jingming at sinabi na masyado nilang pinapalaki ang sarili nila. Sa isang salita lamang, natapusin, at tinawag niya ang isang malakas na bagyo ng gintong kidlat mula sa kanyang mga kamay na lumamon sa mga umaataking kultista. Ang matinding kuryente ay tumama sa kanila, at ang mga nakaligtas ay natigilan sa takot. Isang natatakot na kultista ang lumuhad at sumuko, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Walang emosyon na sumang-ayon si Xu Jingming na patawarin siya sa ngayon kapalit ng impormasyon kung nasaan ang God's Blood envoys. Agad nitong sinabi na nasa isang blood pool ang mga envoy sa pinakamalalim na bahagi ng bundok. Matapos makuha ang impormasyon, kalmado lamang na sinabi ni Xu Jingming na naiintindihan niya. Pagkatapos nito ay agad niyang pinakawalan ng kidlat at pinatay ang kultistang sumuko. Nanginig sa takot ang natitirang mga kultista at nagtanong kung bakit niya pinatay ang taong sumuko na. Habang kumikislap ang kidlat sa kanyang kamay at may mapanganib ng ngiti, sinabi ni Xu Jingming na kailan niya ipinangako na hindi niya papatayin kapag sumuko ito. Nagsimulang magmakaawa ang natitirang mga miyembro ng Heaven's Mandate Sect, sinasabing nalinlang lamang sila upang sumali. Walang pakialam si Xu Jingming at inutusan ng kanyang AI na si Eva na eskan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Binyantaan sila ni Xu Jingming, sinabi niyang kung inosente sila ay wala silang dapat ipag-alala, ngunit nais niyang makita kung gaano nga ba sila ka-inosente. Lumabas sa scan na sila ay mga wanted na kriminal na gumawa ng mabibigat na kasalanan tulad ng pagpatay at pagtutulak ng droga. Nang malaman yun, kumislap ang mga mata ni Xu Jingming sa gintong kidlat, tinawag niyang kasinungalingan ang kanilang pagiging inosente. Pagkatapos sinabihan niya ang mga ito na mamatay, bago magpakawala ng malakas na kuryente na tuluyang nagpaabo sa kanila. Sa sandaling yun ay dumating sina Kaiju at Jungtong, gulat sa mapanirang kapangyarihang kanilang nasaksihan. Inisip ni Kai kung ito ba ang kakayahan ng isang S-rank, na kaya nitong lipulin ng mga tao hanggang maging abo. Naisip din ni Jungtong na kahit gamitin niya ang kanyang apoy, kung gusto niyang sunugin ang isang tao upang maging abo agad-agad, kailangan pa niyang maging tier 5. Tinanong ni Xu Jingming si Kaiju tungkol sa blood pool kung saan dapat naroon ang bishop at ang God's Blood envoys. Ipinaliwanag ni Kaiju na iyon ay isang lugar kung saan pinalalaki ang mga envoy. Nagpatuloy sila sa loob at natuklasan ang isang nakakatakot na laboratorio, puno ng mga tangke kung saan may mga humanoid na lumulutang sa kumikinang na asul na likido. Galit na galit si Xu Jingming nang mapagtanto niyang nag-eeksperimento ang sekta sa mga tao at sinabi niyang hindi dapat hayaang mabuhay ang mga ganitong kasuklam-suklam na nilalang. Nakilala ni Kaiju ang lugar bilang blood pool, at napag-isip niyang maaaring konektado ito sa isa pa nilang target, si Zhao Wao. Bigla silang hinarang ng isang kalbong lalaking maskulado na may kasamang grupo ng kultista, tinuro sila ng lalaki at may kumpiyansang ngumiti habang sinasabing mamamatay silang lahat dito. Sinuri ni Xu Jingming ang grupo at napansin na ang pinakamalakas sa kanila ay pick tier 3 lamang. May panunuyang tanong siya kung nasaan ang God's Blood envoys. Nagngalit sa galit ang kalbong leader at sumigaw na hindi nila kailangan ang kanilang pinakamalalakas na miyembro upang patayin siya. Sumugod ito. Ngunit agad itong pinabagsak ni Xu Jingming gamit ang isang sibat ng kulog. Nainis si Xu Jingming sa pagiging arogante ng isang nilalang na mahina pa lamang. Napabulalas ang isa sa mga kultista sa gulat. Sumisigaw na patay na ang kanilang leader na si Bishop Zhao, sinubukan pa nitong alukin si Xu Jingming ng mataas na posisyon sa loob ng sekta, ngunit agad niya itong tinanggihan. Pagkatapos ay pinagtawanan niya sila at sinabi na mahina ang kanilang sistema ng intelihensya dahil hindi nila alam na siya ang pumatay sa kanilang Holy Son. Dahil sa revelasyong yun, nagpanik ang mga natitirang kultista nang makilala nila siya bilang S-rank na estudyante mula sa Magic City University, habang tinapos niya ang ibang kasamahan. Sinubukan nilang tumakas, ngunit ilang sa kanila ang pinasabog ni Xu Jingming gamit ang kidlat habang tumatakbo. Lumapit si Kaiju at sinabing mag-iwan sila ng ilang buhay para sa interogasyon. Sa isip niya, mas lumalaban si Xu Jingming na parang isang propesyonal na mamamatay tao kaysa isang estudyante. Sumang-ayon si Xu Jingming at sinabi na magpapatuloy na sila sa blood pool. Bago umalis, kinuha niya ang access card mula sa katawan ni Bishop Zhao, at ginamit ito upang buksan ang isang malaking metal na pinto. Pagpasok nila sa loob, nakarating ang grupo sa blood pool chamber, agad na napansin ni Kaiju at Zhangtong ang malakas na amoy ng dugo sa paligid. Napunta ang kanilang pansin sa isang malaking bilog na pool sa gitna, na puno ng umiikot na pulang likido na tila tumugon sa kanilang presensya.
Nakaramdam si Xu Jingming na may kakaiba, kaya nagpasya siyang subukan ito. Naghagis siya ng sibat ng kidlat sa pool, dahilan upang marahas na sumabog ang likido. Ngunit hindi pa rin siya nasiyahan, nagpatawag pa siya ng maraming sibat ng kulog at tuloy-tuloy na inihagis ang mga ito sa pool. Habang pinapanood ito mula sa gilid, sinabi ni Kaijo na kahanga-hanga ang kanyang pag-iingat, samantala, namangha naman si Zhang Tong sa kakayahan ni Xu Jingming na gamitin ang mga combat techniques ng napakabilis. Bigla namang umalingaw-ngaw ang isang galit na ungol mula sa pool, isang malaking malaliyong beastman ang biglang lumabas habang sumisigaw na tumigil sila. Kasunod nito, tumalon palabas ang 3 pang nilalang na parang mga hayop, kabilang ang isa na kahawig ng isang baboy. Hindi siya makapaniwala na nagtatago ang mga ito, habang kalmadong sinuri ni Xu Jingming ang kanilang lakas, 3 low-rank tier 4 users at isang mid-rank tier 4 na user, sinabihan niya ang kanyang grupo na umatras. Hinarap ng Lion-like leader si Xu Jingming at galit na inakusahan ng mga tao na nilalait sila. Sumagot si Xu Jingming na tila hindi naman nila itinuturing ang sarili nilang tao. Ipinagmamalaki ng Beastman na sila ay Divine Envoys, mga pinili ng Heavenly God, at mas mataas sa mga ordinaryong tao. Ngumisi si Xu Jingming at sinabing gusto niyang makita kung ano nga ba ang kakaiba sa mga Divine Envoys. Agad siyang sumugod pasulong gamit ang kanyang sibat at nakipagsagupaan sa Lion-like leader. Tinukso siya ng leader, sinasabing kahit S-rank user siya, 4 silang kalaban niya. Sa sandaling yun, tumalon sa ere ang 3 pang envoys, pinalibutan si Xu Jingming, at sabay-sabay siyang inatake. Ngunit nanatiling kalmado si Xu Jingming, sa isang iglap, ipinatawag niya ang kanyang Thunder Armor, at isang malakas na pagsabog ng kidlat ang sumiklab mula sa kanyang katawan, nabigla ang mga envoys at madaling naitaboy ang kanilang pinagsamang pag-atake. Habang kumikislap ang kidlat sa kanyang katawan, mapanuyang nagtanong si Xu Jingming kung ang kanilang mahihinang atake ay isang masahe lamang. Pagkatapos ay pinabilis niyang pinaikot ang kanyang sibat, na lumikha ng isang mapaminsalang tornado ng gintong kidlat at enerhiya. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, pinakawalan niya ang kanyang umiikot na pag-atake, tinamaan ang lahat ng 4 na God's Blood Envoys ng sabay-sabay, at agad silang napatay. Lumabas ang system notifications, na nagkumpirmang napatay ang mga ito at ginawaran siya ng 4,500 ability points. Habang nakatayo sa ibabaw ng kanilang mga katawan, kalmado niyang naisip na hindi masama ang 6 niyang mga puntos. Natuklasan din niya ang iba pang mga gantimpala, kabilang ang space ring, mga pills, bihirang halamang gamot, at pera, at napagpasyahan niyang napakabunga ng misyon. Lumapit sina Kaijo at Zhang Tong kay Xu Jingming, sabik na sinabi ni Kaijo na napakahusay niya. Habang si Zhang Tong, na labis ding humanga, ay nagtanong kung lahat ba ng estudyante sa Magic City Ability University ay kasing lakas niya. Mapagkumbabang sumagot si Xu Jingming na oo. Ngunit medyo mas espesyal lamang siya ng kaunti. Napansin ni Kaijo ang kanyang kababang loob at sinabi na dahil tapos na ang misyon, kailangan nilang magdaos ng isang salusalo sa gabing yun, at iginiit na dapat dumalo si Xu Jingming. Ngumiti lamang siya at sumang-ayon. Kinabukasan, maraming estudyante ang nagtipon malapit sa mission terminal sa universidad. Isang lalaki ang nagreklamo na napakahirap ng kanyang D-class mission, samantala, may isang estudyanteng nagmayabang nakakatapos lang niya ng D-class mission at nakakuha ng 74 credits. Bigla namang may nakakita kay Xu Jingming, nagsimulang mag-usap ang 2 estudyante tungkol sa kung bakit siya naroon. Iniisip kung nakumpleto ba niya ang isang C-class o A-class mission, may isa namang nangutya. Sinasabing may elite tier 4 na student na kakapasa lang ng A-class mission, kaya imposibleng kasing lakas na agad ni Xu Jingming. Hindi pinansin ni Xu Jingming ang kanilang usapan, lumapit siya sa terminal at inilagay ang kanyang mission card. Agad na nagliwanag ang terminal at inanunsyo na matagumpay niyang nakumpleto ang unang S-class mission laban sa Heaven's Mandate Sect, at umakyat na siya sa number 1 spot sa Glory Ranking. Ang mga estudyanteng kanina lamang ay nagchichismis tungkol sa kanya ay napatigil sa pagsasalita, at sumigaw sa lubos na hindi paniniwala na natapos niya ang isang S-class mission. Ipinakita ng University Hall screen ang bagong Glory Ranking, nasa unang pwesto si Xu Jingming, matapos makumpleto ang S-class mission sa loob lamang ng mahigit 67 oras, sa ibaba niya ay sina Li Kang at Zhang Yu, na parehong nakatapos ng A-class missions. Nabigla ang mga estudyante sa paligid, hindi sila makapaniwala na isang freshman ang nakatapos ng pinakamahirap na misyon ng ganoon kabilis. Sa sandaling yun, lumapit ang isang maayos na binata kay Xu Jingming, sinabi niyang hindi niya inaasahan na may makakatapos ng S-class mission ng mas mabilis kaysa sa kanya,
at mukhang karapat-dapat si Xu Jingming sa kanyang reputasyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Yao Fang, at ipinaliwanag na mahilig siyang makipagkaibigan sa mga malalakas na tao. Agad siyang nakilala ng mga nakapaligid na estudyante bilang Iceberg Yao Fang, isa sa top 5 students ng universidad, at lalo silang namangha nang malaman na mas mabilis pa si Xu Jingming kaysa sa kanya. Naalala ni Xu Jingming na si Yao Fang ay isang tier 4 na senior mula sa Element Academy, na may makapangyarihang A-rank Ice ability. Magalang siyang nakipagkamay dito at sinabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Yao Fang na siya at ang kanyang mga kaibigan ay tumaya kung sino ang unang makakatapos ng isang S-class mission, ngunit nalampasan silang lahat ni Xu Jingming. Nangako si Yao Fang na ipapakilala niya si Xu Jingming sa kanyang mga kaibigan mamaya. Pumayag naman si Xu Jingming at naisip kung ito ba ay nangangahulugan na kinikilala na siya ng mga elite ng paaralan. Pagkaraan ng ilang oras, nagpa siya si Xu Jingming na bisitahin ang kanyang guro na si Yang Jian bago kumuha ng panibagong misyon. Dumating siya sa isang malaki at tradisyonal na tirahan, kung saan nakita niya ang kanyang guro at ang kanyang senior brother na si Liu Ming. Binati niya ang mga ito at tinanong ang kanyang guro kung may mga naidagdag ba itong pagpapabuti sa teknik na Indestructible Thunder Body. Sumagot si Yang Jian na nakahanap pa lamang siya ng isang maliit na pahiwatig. Pagkatapos ay binati ni Liu Ming ang kanyang junior brother, at sinabi na hindi lamang niya natapos ang isang S-class mission, kundi nakipagkaibigan pa siya sa sikat na si Yao Fang. Nagulat si Xu Jingming kung paano niya ito nalaman. Ipinaliwanag ni Liu Ming na nalaman niya ito sa opisyal na website ng paaralan. Ipinagpalagay pa niya na dahil mag-isa lamang na natapos ni Xu Jingming ang S-class mission, maaaring makakuha siya ng pwesto sa paparating na National University League. Ibinunyag naman ni Yang Jian na kinumpirma na ni Vice Principal Ling Shuang na may nakalaan ng pwesto si Xu Jingming sa liga. Lubos na nagulat si Liu Ming, dahil nangangahulugan nito na ang kanyang junior brother ang magiging unang freshman sa kasaysayan ng kanilang universidad na sasali sa kompetisyong iyon. Pagkatapos ay inutusan ni Yang Jian si Xu Jingming na magkaroon ng live combat session kasama si Liu Ming sa training room. Sinabi ni Liu Ming kay Xu Jingming na hindi siya magpapapigil. Nang handa na ang dalawang mandirigma, sinimulan ni Yang Jian ang laban. Agad na pinakawalan ng dalawang panig ang kanilang kapangyarihan, nagbago si Liu Ming, napapalibutan ng malakas na aura ng turkesa na kidlat, tumugon naman si Xu Jingming, na nabalot ng makapangyarihang kumikislap na gintong kidlat. Nang makita ni Liu Ming ang napakalakas na kapangyarihan ni Xu Jingming, napagpasyahan niyang kailangan niyang tapusin agad ang laban. Sumugod siya, at sinalubong ni Xu Jingming ang kanyang pag-atake. Nagbanggaan ang dalawa sa isang kamanghamanghang pagsabog ng enerhiya, matindi ang labanan, ngunit pagkalipas lamang ng 3 minuto, natapos na ito. Isang pagod na Liu Ming ang lumuhad sa lupa at umamin ng pagkatalo. Mapagkumbabang sinabi ni Xu Jingming na baka hinayaan lamang siyang manalo ng kanyang senior brother, ngunit iginiit ni Liu Ming na hindi siya nagpigil, at tinawag pa siyang isang halimaw. Sa sobrang tuwa, masiglang idineklara ni Liu Ming na pupunta siya sa National University League upang panoorin ang mga laban. Pinuri ni Yang Jian ang pagganap ng kanyang disipulong nagwagi, tinanong niya si Xu Jingming tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, at nangakong aaprubahan niya ang anumang pagliban nito sa klase. Ipinaliwanag ni Xu Jingming na balak niyang mag-focus sa pagkumpleto ng mga misyon sa loob ng organisasyon. Naisip niya na ang pangangaso sa God's Blood Envoys ay mas epektibong paraan para makakuha ng ability points kaysa sa pangangaso ng mga mababangis na hayop. Isang buwan ang lumipas, isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa University Hall, tinitingnan ang pinal na resulta ng glory ranking. Sa ikinagulat ng lahat, ang freshman na si Xu Jingming ang nanguna sa unang pwesto, matapos makumpleto ang 3 S-class missions, 6 na A-class missions, at 4 na B-class missions. Sumunod sa kanya sina Kung Shi at Yao Feng. Nagbulungan ang mga estudyante sa hindi makapaniwalang tono. May isa pang nagsabi na kahit ang isang napakalakas na senior tulad ni Kung Zhu ay natalo pa rin ng isang freshman. Dumating si Xu Jingming sa seremonya ng paggawad, iniisip kung ano kaya ang magiging gantimpala niya. Habang naglalakad siya papasok, napansin siya ng ibang estudyante at nabigla sila nang makita na umabot na siya sa mid-rank tier 3. Pinag-usapan nila ang napakabilis niyang paglakas, mula sa pagiging awakener hanggang sa antas na ito sa loob lamang ng kalahating taon. Dahil sa kanyang napakabilis na pagunlad, binigyan pa siya ng bagong palayaw, Thunder Emperor. Lumapit si Yao Fang na may ngiti at tinukso siya tungkol sa bago niyang titulo. Medyo nailang si Xu Jingming at agad itong itinanggi. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Yao Fang kay Bloodhand Shen Dunling. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa,
Pinuri ang matibay niyang pangangatawan, at sinabing karapat-dapat siya sa titulong Thunder Emperor, pagkatapos ay tinanong niya kung bakit wala ang dalawang babaeng karaniwang kasama niya. Ipinaliwanag ni Xu Jingming na abala ang mga ito sa paghahanda para sa mga pagsusulit, at siya man ay kailangang bumalik sa pag-aaral. Naalala tuloy ni Yao Fang na freshman pa lamang si Xu Jingming. Sa sandaling yun, isang lalaking nakasut ang nagsimulang magbigay ng mga gantimpala. Inanunsyo niya na dahil nanguna si Xu Jingming sa Glory Rankang, at nakapatay ng 978 miyembro ng Heaven's Mandate Sect, makakatanggap siya ng isang S-Class resource at 3,000 credits. Nagulat ang lahat sa napakalaking bilang ng mga napatay, at may mga tumawag pa sa kanya na isang mabangis na mandirigma, mas malupit pa raw kaysa sa kilalang Bloodhand Shen Dungling. Maging si Shen Dungling ay nagulat, at inaming wala pa siyang 500 kultistang napatay. Kalmadong ipinaliwanag ni Xu Jingming na dalawa sa kanyang mga misyon ang nagdala sa kanya sa mismong mga sangay ng sekta. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng opisyal ang kanyang S-Class resource, isang bote ng 10 grade 6 na Giwan pills, hinikayat pa siya nitong subukang muli ang unang pwesto sa susunod na pagkakataon. Natuwa si Yao Feng sa nakuha ni Xu Jingming, isang S-Class na mapagkukunan ng cultivation na nagpapabilis sa bilis ng kanyang pagkultiba. Napakaganda ng gantimpalang ito para sa nakakuha ng unang pwesto. Iminungkahi naman ni Yao Feng na sa halip na magpakahirap sa pagkumpleto ng mga misyon, mas madali raw kung makipaglapit siya kay Song, dahil napakalakas ng pamilya nito. Ngunit matatag na tinanggihan ni Xu Jingming ang ideya, sinabi niyang ayaw niyang umasa sa isang babae, at sa isip niya, walang koneksyon na mas mabilis kaysa sa kanyang sariling Deep Blue System. Kalaunan, sa loob ng isang pribadong silid, sinimulan ni Xu Jingming ang pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang, habang inaalala ang payo ng kanyang guro. Nagpa siya si Xu Jingming na linangin naman ang isang teknik ng kamao bilang susunod niyang pag-aaralan, dahil naniniwala siyang magiging malakas itong karagdagan sa kanyang mga kakayahan. Nag-browse siya sa isang holographic menu at mabilis na pumili. Pinili niya ang Thunder Dragon Fist, isang A-class technique. Nagpa siya siyang gamitin ang kanyang system upang i-upgrade ito sa beginner level, at pagkatapos ay hanapin ang kanyang guro upang subukan ito sa aktwal na laban. Habang tinatapos niya ang kanyang plano, tumunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay si Vice Principal Ling Shuang, na ipinatawag siya sa kanyang tirahan. Pagdating niya roon, nabigla siya sa pagbabago na naramdaman niya mula kay Ling Shuang. Nakita niya itong nakaupo sa isang magarang sofa, at tinanong kung umangat na ba ito sa mas mataas na antas ng cultivation. May bahagyang ngiti si Ling Shuang at pinuri ang matalas niyang pakiramdam. Nag-alay si Xu Jingming ng pagbati at namangha sa kanyang tagumpay. Naalala niya na ang dalawang iba pang vice principal ay nasa edad 50 na, ngunit hindi pa rin nakakaangat, samantalang si Ling Shuang, na mukhang mas bata, ay nauna na sa kanila. Napaisip siya kung ilang taon na ba talaga siya. Sa kanyang pagkagulat, bahagyang sinite siya ni Ling Shuang, at sinabing hindi magalang ang basta hulaan ang edad ng isang babae. Nagulat si Xu Jingming at halos magpanik, tinanong kung nakakabasa ba siya ng isip. Agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at nagpanik sa loob. Iniisip na nabunyag ang kanyang iniisip. Naalala niya na si Vice Principal Ling ay kilala bilang mahigpit, at natakot siyang baka mapag-alitan siya ng isang makapangyarihang Tier 8 Grandmaster. Ngunit ngumiti si Ling Shuang at ipinaliwanag na wala siyang kakayahang magbasa ng isip. Sa halip, ang espiritu ng isang Tier 8 Grandmaster ay napakalakas, kaya kahit ang pinakamaliit na emosyon ay madaling mabasa sa mukha ng iba. Pinayuhan niya si Xu Jingming na huwag masyadong ipakita ang kanyang emosyon sa harap ng mga high-ranking ability users. Sumang-ayon naman siya, at natuwang hindi ito mukhang galit. Sa kanyang ikinagulat, ibinunyag ni Ling Shuang na 34 na taong gulang pa lamang siya, hindi tulad ng matandang babaeng inakala niya. Sandaling naisip ni Ling Shuang kung bakit niya ipinaliliwanag ng ganito karami sa isang estudyante. Lubos namang namangha si Xu Jingming, at sinabi kung gaano siya kabata para sa ganitong antas. Karaniwan daw na 46 na taong gulang ang average age ng Tier 8 Grandmasters. Idinagdag pa niya na ang kanyang guro na si Yang Jian Tian ay mahigit 50 na ngunit nasa peak ng Tier 7 pa lamang. Iwinaksi ni Ling Shuang ang papuri at tinanong kung ano ang plano niya sa darating na winter break. Sinabi ni Xu Jingming na babalik siya sa Jiangnan at magsanay sa Thunder Secret Realm sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang AI na si Ava kung gaano kalayo ang diretsong distansya papunta sa Secret Realm. Sumagot si Ava na 563 kilometro. Kinumpirma ni Ling Shuang na ayos lang ang distansyang yun, dahil matapos niyang maabot ang mid-rank Tier 8, kaya na niyang mag-teleport hanggang 600 kilometro. Bago siya umalis,
Pinaalalahanan siya ni Ling Xuang na ang Heaven's Mandate sect ay nagsasagawa na ng mga counter-attack, sinabi niyang durugin ang talisman na ibinigay niya kung sakaling malagay siya sa panganib na ikamamatay. Nakaramdam si Xu Jingming ng seguridad, iniisip na ang kanyang presensya ay parang matibay na kalasag na nagpoprotekta sa kanyang buhay, nangako siya sa sarili na magsasanay ng mas mabuti upang hindi mabigo ang kanyang inaasahan. Kalaunan, sa tirahan ng kanyang guro, sinanay ni Xu Jingming ang Thunder Dragon Feast. Pinakawalan niya ang rumaragasang enerhiya ng kidlat, na nag-anyong isang mabangis na Thunder Dragon, bago sumabog ng napakalakas. Pinanood ito ng kanyang guro na si Yang Jian-Tian at nasiyahan. Sinabi niyang naunawaan na ni Xu Jingming ang mga pangunahing prinsipyo ng teknik, ipinaliwanag niya na ang susi ng teknik ay kontrol sa ability at bilis ng suntok, mas siksik ang enerhiya at mas mabilis ang kamao, mas malakas ang pinsala. Pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang disipulo ng grade 6 na Protective Talisman, na kayang tumagal laban sa mga atake ng sinumang mas mababa sa Tier 7 Grandmaster sa loob ng 3 minuto. Nagpasalamat si Xu Jingming, at sa loob-loob niya ay naisip na napakabihira ng ganitong bagay, dahil ito ay relic mula sa isang sinaunang sibilisasyon. Pagkatapos ay inalok ng guro na ibigay ang contact number ng isang dating estudyante na si Zhang Luo, na ngayon ay supervisor sa Thunder Secret Realm, upang mas maging madali ang kanyang pananatili roon. Pinaalalahanan siya ni Yang Jian-Tian na mag-ingat, dahil ang lugar ay mahigit 500 kilometro ang layo, at iniisip niyang hindi kayang mag-teleport ni Ling Xuang ng ganoon kalayo. Kalmadong sinabi ni Xu Jingming na umabot na si Ling Xuang sa mid-rank Tier 8, kaya na niyang mag-teleport hanggang 600 kilometro. Lubos na nagulat si Yang Jian-Tian, at sinabi na napakabilis ng kanyang pagunlad, kaya tinawag niya itong number 1S rank user ng universidad. Nang makabawi siya sa gulat, sinabi niyang mukhang napakaganda ng relasyon ni Xu Jingming sa vice principal. Dahil maaga niyang nalaman ng napakahalagang balitang yun, idinagdag pa niya na hanggat siya ang nagpoprotekta kay Xu Jingming, makakahinga siya ng maluwag. 2 araw ang lumipas, dumating si Xu Jingming sa Jinghu Community sa Jiang City, kung saan mainit siyang sinalubong ng kanyang tiya na si Xu Qingguan, ng kanyang tito na si Tang Daolin, at ng kanyang pinsan na si Tang Shi. Napansin ng kanyang tiya na mas tumangkad na siya. Sinabi naman ni Xu Jingming na may dala siyang mga regalo para sa kanila. Kalaunan sa living room, inilabas niya ang isang kahon na may lamang 3 magagandang singsing. Nagulat ang kanyang pinsan na si Tang Chi, at sumigaw na mga space rings yun, at minsan pa lamang siyang nakakita ng ganoon sa bahay ng kanyang mentor. Ipinaliwanag ni Xu Jingming na ang bawat singsing ay may kapasidad na 1 cubic meter, mas lalo pang namangha si Tang Chi, at sinabi na mas malaki pa ang kapasidad nito kaysa sa singsing ng kanyang mentor. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ama na si Tang Daolin, at sinabing ibalik ito, dahil hindi nila maaaring tanggapin ang napakamahal na bagay. Ipinaliwanag pa ng kanyang tito na ang isang singsing ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong yuan, nakatumbas ng ilang dekada ng ipon ng kanilang pamilya. Sumasang-ayon si Tang Shi sa kanyang ama na masyadong mahal ang regalo, ipinawalang bahala ni Xu Jingming ang kanilang pag-aalala at ipinahayag na ang space ring na kasalukuyan niyang suot ay may kapasidad na 10 cubic meters, at dahil nakaabot na siya sa mid-rank Tier 3, wala nang silbi sa kanya ang mas maliliit na singsing. Dahil dito ay lubhang nagulat ang kanyang pinsan, napabulala siya sa gulat na mid-rank Tier 3 na pala si Xu Jingming, samantalang ang sarili niyang mga guro sa paaralan ay nasa Tier 4 pa lamang. Ngumiti nang may pagmamalaki ang kanyang tiyahin na si Xu Qingguan at sinabing tunay nang naging matagumpay ang kanilang Jingming. Nang marinig ito, nagbago ang isip ng kanyang tiyuhin at nagpa siya na ayos lamang na tumanggap ng ganoong regalo ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, iginiit niyang siya at ang kanyang asawa ay hindi natatanggap ng ganoong handog. Sa masayang pakiramdam ay bumalik siya sa kusina upang tapusin ang pagluluto. Kalaunan, sa loob ng kanyang silid, nagpa siya si Xu Jingming na subukan ang S-Class Cultivation Resource na kanyang natanggap, ang grade 6 na Guyuan Pill. Kumuha siya ng isang kumikislap na kulay ubeng tableta at nilunok ito. Agad na sumabog mula sa kanyang katawan ang isang malakas na alon ng enerhiya. Makalipas ang kalahating oras, sinuri niya ang kanyang system panel at namangha sa resulta, na patunayang napakalakas ng S-Class Resource. Dahil nadagdagan ng mahigit 10 puntos ang kanyang physique at spirit attributes, napansin niya na sa karaniwang pagsasanay ay humigit kumulang 0.5 puntos lamang ang nadadagdag. Naisip niya na sayang lamang at may side effects ang mga tableta kaya isa lamang bawat araw ang maaari niyang gamitin. Muling napatibay ang paniniwala niya na ang kanyang Deep Blue System pa rin ang pinakamainam na landas para sa pagunlad. Kinabukasan ay dumating siya sa Thunder Secret Realm sa Donghai City,
kung saan sinalubong siya ng kanyang nakatatandang si Zhang Lu na siyang nagmaneho sa kanya papunta sa pasukan. Ipinaliwanag ni Zhang Lu na ang Secret Realm ay nasa kabila ng pader na kanilang papalapitan. Tinanong ni Xu Jingming kung totoo bang ang kalangitan sa ibabaw ng realm ay palaging natatakpan ng makakapal na ulap ng kulog at buong araw na may kidlat na bumabagsak. Ngumiti ng palihim si Zhang Lu at sinabing malalaman din niya kapag nakapasok na sila sa loob. Nagmaneho sila sa isang luntiang kagubatan patungo sa napakalalaking sinaunang haligi na nagsisilbing pasukan. Pagdating nila roon ay kinumpirma ng isang automated security system ang kanilang mga pagkakakilanlan, si Zhang Luo bilang supervisor, at si Xu Jingming gamit ang kanyang S-Class Pass mula sa Magic City Ability University, na may bisa pa ng halos 30 araw. Matapos makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, bumukas ang isang napakalaking tarangkahan at pumasok sila sa Thunder Secret Realm. Ngunit sa halip na isang ligaw na kapaligiran, lumabas sila sa isang modernong kalsada ng lungsod. Tinanong ni Zhang Luo kung nakakagulat ba ang tanawin, at sumang-ayon ang nagulat na si Xu Jingming, na aminadong hindi mo ito maiisip mula sa labas. Habang nagmamaneho, lumitaw sa kanilang harapan ng isang napakalaking metal na pader. Sa likod nito ay makikita ang kalangitan na nagngangalit sa malalakas na berdeng kidlat. Sinabi ni Xu Jingming na iba ito sa kanyang inaasahan, akala niya ay isang mas primitive na lugar at hindi isang lungsod. Naisip niya kung paano natatago ang napakalaking penomenong ito sa likod lamang ng isang simpleng pader ng lungsod. Ipinaliwanag ni Zhang Luo na ito ay obra maestra ng mga high-ranking space-type ability users, inihayag niyang ang pader na kanilang dinaanan ay isang space gate. Dagdag pa niya, ang lungsod na ito ay isang ligtas at hiwalay na lugar kung saan maaaring manirahan at magpahinga ang mga ability user, samantalang ang Thunderstorm Zone sa pinakadulo ang tunay na Thunder Secret Realm. Ipinakilala rin ni Zhang Luo kay Xu Jingming ang isang espesyal na bagay sa realm, ang Thunder Crystal Core, na makukuha mula sa mga Thunder Beast. Ipinaliwanag niya na ang Tier 1 Beasts ay hindi naglalabas nito, ang Tier 2 at 3 Beasts ay depende sa swerte, at ang Tier 4 na Beast ay tiyak na maglalabas nito. Bilang pambungad na regalo, binigyan niya si Xu Jingming ng isang top-grade Tier 4 na Thunder Crystal Core. Ipinaliwanag niyang ang pinakasimpleng paraan ng paggamit nito ay durugin ito at gamitin ang kidlat upang patatagin ang sariling katawan. Nagpasalamat si Xu Jingming ngunit nagtanong kung bakit hindi na lang direktang maligo sa kidlat upang maglinang. Nilinaw ni Zhang Luo na ang kidlat sa bagyo ay sobrang marahas at pabago-bago ang lakas, samantalang ang enerhiya mula sa Crystal Core ay mas matatag. Binalaan din niya na ang Thunder Beasts ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga halimaw, at habang mas lumalapit sa sentro ng bagyo ay lalo silang nagiging nakakatakot, kasama ng mga kidlat. Habang papalapit sila sa tirahan, iminungkahi ni Zhang Luo na magpahinga muna si Xu Jingming ngayong gabi, ngunit sinabi ng sabik na estudyante na hindi na siya makapaghintay at nais na agad pumasok. Natuwang ngumiti si Zhang Luo at pumayag na ihatid siya. Iniisip na hindi nakapagtataka kung bakit napakataas ng tingin ng kanyang guro sa isang masipag na S-rank user tulad niya. Sa malaking bahay, sa isang madilim at malungkot na silid, isang nakatalukbong na miyembro ng Heaven's Mandate Sect ang lumuhad sa harap ng kanyang pinuno, ang Lord Archbishop. Iniulat niya na ang estudyante mula sa Magic City University, si Xu Jingming, ay nakapatay na ng mahigit 1,000 miyembro ng sekta at nakasira ng 2 sangay sa loob lamang ng isang buwan. Idinagdag pa niyang kasalukuyang nasa Thunder Secret Realm si Xu Jingming at humihingi siya ng utos. Ipinahayag ng Lord Archbishop na dahil may S-rank ability si Xu Jingming, anumang galaw laban sa kanya ay kailangang isang tiyak na pagpatay. Nagpasya siyang iulat ang bagay na ito sa kanilang general leader, ngunit malinaw ang kanyang huling utos, si Xu Jingming ay dapat patayin ng walang awa. Samantala, dumating sina Zhang Luo at Xu Jingming sa pasukan ng Thunderstorm Zone, isang pasilidad na kahawig ng military base na may mga armored truck at mga tauhan. Pagbaba nila ng sasakyan, isang instruktor na nagngangalang Wu Chuan ang lumapit sa kanila at ipinaliwanag na siya ang naatasang mga siwa sa pagsusuri ng bagong dating. Napansin niya na may bago siyang kasama. Ipinakilala ni Zhang Luo si Xu Jingming bilang kanyang junior brother mula sa Magic City University, na magsasanay doon habang bakasyon sa taglamig. Humanga si Instructor Wu at sinabi na kapansin-pansin ang matalas na aura ni Xu Jingming, na inaasahan mula sa isang henyo ng isang nangungunang universidad. Sa malapit, may isang grupo ng mga estudyante na nagmamasid sa kanila. Napansin nila na si Xu Jingming ay mula sa isang prestihiyosong universidad at tila kapantay lamang nila ang antas. Dahil dito ay nagsimula ang pagtatalo kung sino ang mas malakas, ang mga estudyante mula sa elite training camps tulad nila, o ang mga mula sa top universities. Matapos ang pagpapakilala, nagpaalam si Xu Jingming sa kanyang senior brother,
pinayuhan siya nito na mag-ingat. Pagkatapos ay inutusan ni Instructor Wu ang kanyang mga estudyante na pumasok na sa loob. Ipinaalala niya na ang kanilang 6 na araw na pagsusulit ay nangangailangan na bawat isa sa kanila ay makapatay ng isang Peak Tier 3 Thunder Beast. Nagkomento si Zhang Luo na tila mataas ang hinihinging pamantayan, ngunit ipinawalang bahala ito ni Instructor Wu. Ayon sa kanya, ang mga estudyante mula sa elite training camp ay dapat kayanin ito. Itinuro rin niya ang isang asul ang buhok na estudyante, si Lei Jinyang, bilang pinakanatatanging estudyante sa kasalukuyang batch. Idinagdag pa niya na kahit ang pagpatay sa isang Tier 4 na beast ay hindi magiging problema para dito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Instructor Wu kung ang lakas ng pakikipaglaban ni Xu Jingming ay nasa Peak Tier 3 din. Ibinunyag naman ni Zhang Luo na ayon kay Liu Ming, ang lakas ni Xu Jingming ay nasa antas ng Peak Tier 3 user, ngunit naalala niya sa kanyang isipan ang sinabi ni Liu Ming na ang kanyang junior brother ay nagtataglay ng lakas na nasa Tier 4 na peak. Dahil dito ay lalo pang humanga si Instructor Wu at sinabi niyang nais niyang makipag-spar si Xu Jingming sa kanyang mga estudyante kung magkakaroon ng pagkakataon. Sa loob ng Thunderstorm Zone, naglakad si Xu Jingming sa isang makapal na kagubatan kung saan patuloy na kumikislap ang mga kidlat. Plano niyang manghuli muna ng ilang halimaw sa lugar, pagkatapos ay maghanap ng isang tahimik na lugar upang pag-aralan ang natural na kidlat. Hindi nagtagal ay hinarang siya ng mga estudyante mula sa elite training camp, na pinangungunahan ni Lei Jinyang. Nagulat naman si Xu Jingming kung mayroon bang nangyari. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na matagal na silang interesado sa lakas ng mga henyo mula sa top universities, at nagmungkahi ng isang friendly contest upang makita kung sino ang makakahuli ng mas maraming Thunder Beast. Diretsyong tinanggihan ni Xu Jingming ang kanilang alok, sinabing wala siyang interes dito. Sa isip niya, wala sa kanila ang nasa Tier 4, kaya hindi sila tunay na kompetisyon. Habang naglalakad palayo, nagulat ang mga estudyante sa kanyang pagtanggi. Tumawa ng may pangungutya ang isang estudyanteng may lilang buhok, tinatanong kung duwag din ba ang mga tao mula sa top universities. Hindi pinansin ni Xu Jingming ang kanilang pang-aasar at nagpatuloy ng mas malalim sa kagubatan. Doon ay hinarap siya ng isang malaking mabagsik na halimaw na kahawig ng baka. Nakilala niya ito bilang isang high-rank tier, isang Black Armored Thunder Ox. Naalala niya ang sinabi ng kanyang senior brother na ang mga halimaw sa lugar na ito ay mas malalakas kaysa sa mga nasa karaniwang kagubatan. Nagpasya siyang subukan ang lakas nito. Naglabas ang Thunder Ox ng isang malakas na bugso ng kidlat diretso sa kanya. Tumama ang atake kay Xu Jingming, ngunit nanatili siyang hindi nasaktan. Kalma niyang napansin na tunay ngang malakas ang kapangyarihan ng kidlat ng halimaw. Matapos subukan ng atake nito, nagpasya naman siyang subukan ng pisikal na depensa nito. Tumalon siya patungo sa sumasalakay na halimaw at nagbigay ng isang nakapipinsalang suntok, na agad itong pumatay na tumama sa ulo ng halimaw. Napansin niya na ang depensa ng halimaw ay mas matibay kaysa sa karaniwang halimaw, na may katuturan dahil sa patuloy na pagpapalakas nito ng kidlat sa lugar. Kinumpirma ng system ang pagkapatay at ginawaran siya ng 15 ability points. Habang nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng halimaw, naisip ni Xu Jingming na halos isang buwan na siyang hindi nakalalaban ng mabangis na halimaw, kaya nagpasya siyang simulan ng isang malawakang pagpatay upang mapataas ang kanyang ranggo. Makalipas ang 4 na oras, nakapatay siya ng isang mid-rank tier 2 Swift Thunder Iron Wolf, at nakatanggap ng 25 ability points. Napansin niya na kakaunti ang mga halimaw sa lugar, dahil sa loob ng 4 na oras ay siyam lamang ang kanyang napatay. Habang kumakain, inilabas niya ang isang holographic map at naisip kung ang lugar na ito ay para lamang sa training, at hindi para sa pangangalap ng puntos. Ipinakita ng mapa na ang realm ay nahahati sa outer area, central core, at innermost core area. Nang mapagtanto niyang nasa central area siya, nagpasya siyang pumunta sa core area, iniisip na baka doon nagtitipon ang mga halimaw. Makalipas ang 5 oras, pagpasok niya sa core area ay agad siyang tinamaan ng isang malakas na natural lightning strike. Napansin niyang ang kidlat sa lugar na yun ay sapat na malakas upang makaapekto sa kanyang indestructible thunder body. Dahil dito, napagpasyahan niyang kailangan niyang panatilihing aktibo ang kanyang kakayahan sa lahat ng oras. Sa lakas ay nawasak ang lupa. Gayunpaman, nagulat siya dahil bagaman dapat ay may mga tier 4 beasts sa lugar na yun, wala siyang makita. Napatingala siya nang may marinig siyang tinig mula sa himpapawid. Naunawaan niya ang dahilan nang makita niya ang isang malaking green-feathered thunder eagle, kasama ang marami pang iba na nababalutan ng berdeng kidlat, na hinahabol ang mas malalakas na kidlat sa kalangitan. Nagbigay ito sa kanya ng ideya, na pagtanto niya na ang mga Thunder Beast ay naaakit sa malalakas na kidlat,
Maaari niyang gamitin ang kanyang Dushan Divine Lightning upang akitin ang mga ito, ngunit bago yun, kailangan muna niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan. Tumalon siya sa isang mataas na sanga ng puno upang maingat na obserbahan ang natural na kidlat, at palalimin ang kanyang pag-unawa sa kapangyarihang ito. Habang nakaupo sa sanga, tinukoy ni Xu Jingming ang iba't ibang uri ng kidlat, cloud to cloud, ball lightning, sheet lightning, at beaded lightning, namangha siya sa masalimuot na detalye nito, inilalarawan ng enerhiya bilang mabangis at matalim. Napagpasyahan niya na ang pagmamasid sa mga natural na pinomena ay isang epektibong paraan upang mapabuti ang kanyang kontrol sa kakayahang kidlat. Pagkalipas ng 3 oras, isinagawa niya ang kanyang mga obserbasyon sa praktika at tinawag ang kanyang ginintoang Dushan Divine Lightning. Sinuri niya ang antas ng kanyang kakayahan at napagtanto na ang kanyang manipulation proficiency ay katulad pa rin ng dati niyang S-rank ability, alam niyang kailangan pa niya ng mas maraming pagsasanay upang gawing likido ang enerhiya. Naalala niya ang mga yugto ng kapangyarihan, energy liquefaction at solidification, kung saan sa bawat hakbang ay lalong nagiging makapangyarihan ang kakayahan, nang maramdaman niyang sapat na ang pagsasanay, nagpasya siyang bumalik sa central area upang subukan ang kanyang ideya sa pag-akit ng mga halimaw. Pagbalik niya sa central area, pinakawalan ni Xu Jingming ang rumaragasang agos ng ginintoang kidlat, iniisip na nakasalalay sa planong ito ang kakayahan niyang makakuha ng mas maraming ability points. Agad naging matagumpay ang eksperimento, narinig niya ang isang malayong alulong, na nagpapatunay na gumagana ang kanyang ideya. May kumpiyansa niyang tinawag ang mga Thunder Beast at mabilis na sumugod ng mas malalim sa kagubatan, habang ang kumikislap na enerhiya ng kanyang katawan ay nagsisilbing parang ilaw na umaakit sa kanila. Makalipas ang 2 oras, perpektong gumana ang kanyang plano, isang malaking pangkat ng makapangyarihang Thunder Beast ang humahabol sa kanya, lahat ay naaakit sa kanyang aura. Nang lingunin niya ang nagkakagulong mga halimaw, isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, sa isip niya, ngayon na magsisimula ang pag-aani. Napapalibutan ng napakaraming halimaw, hinarap ni Xu Jingming ang mga ito at nangutya pa, sinabi niyang dahil sabik silang maligo sa kanyang kidlat, pagbibigyan niya ang kanilang kahilingan. Kaagad niyang pinakawalan ng Thunder Prison, isang napakalaking alon ng ginintoang kidlat na bumalat at nagpakuryente sa buong pangkat. Habang nakakulong ang mga ito, tinawag niya ang isang malakas na sibat na gawa sa purong kidlat at ibinato ito sa gitna ng grupo, na nagdulot ng isang naglalagablab na pagsabog. Bagamat marami ang agad na natalo, may ilang mas malalakas na halimaw na nakaligtas at sumugod sa kanya ng walang takot. Ngunit sinalubong ni Xu Jingming ang kanilang pag-atake ng may kumpiyansang ngiti, ipinahayag niyang perpekto ang kanilang timing, pagkatapos ay pinakawalan niya ang huling mapaminsalang alon ng kanyang Divine Lightning. Ang napakalakas na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan at tuluyang nagwasak sa lahat ng natitirang halimaw, agad naglabasan ng mga system notifications na nagkukumpirma sa pagkapatay ng iba't ibang nilalang at nagbibigay sa kanya ng napakaraming ability points. Ngumiti si Xu Jingming, nasiyahan sa bago niyang paraan ng pangangaso, sinabi niya sa sarili na ang paraang ito ng pag-aaral at pagkuha ng puntos ay mahigit 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Nakatayo si Xu Jingming sa gitna ng mga bangkay ng mga natalong halimaw, hingal siya sa pagod ngunit halatang kontento, sinuri niya ang kanyang interface at napansing nakakuha siya ng 1,813 ability points, at napagkwentahan niyang malapit na siyang makamit ang breakthrough patungong high rank tier 3. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha, kaya niyang tumagal ng 6 na araw na walang tulog, ngunit mahigit 1 araw pa lamang ang lumilipas, sinuri niya ang kanyang epektibong routine, 2 oras na pag-akit ng mga halimaw at 8 oras na pahinga, na nagbibigay ng humigit kumulang 3,600 points bawat ikot, isang napakalaking halaga kada araw. Nagpasya si Xu Jingming na mabilis na kolektahin ang mga loot mula sa isang napatay na lobo at maghanap ng lugar upang makapagpahinga. Habang kinukuha ang mga gamit, itinataas niya ang isang kumikislap na lilang kristal. Natuwa siya nang makita na ang unang tier 3 Thunder Beast na kanyang napatay ay nag-drop ng isang bihirang Thunder Crystal Core, isang palatandaan ng napakagandang swerte. Pagkaraan ng 5 araw, sa gitnang bahagi ng Thunderstorm Zone, naglalakad sa kagubatan ang 3 estudyante mula sa Elite Training Camp. Kabilang sa kanila si Lei Jinyang, isang babaeng estudyante, at isa pang lalaking estudyante. Nagreklamo ang babaeng estudyante kay Lei Jinyang tungkol sa paggising nila ng 3:00 ng umaga. Kalmado niyang ipinaliwanag na sa lugar na ito na palaging maliwanag dahil sa kidlat, halos walang kaibahan ang oras ng araw. Tinanong naman niya kung kailan sila babalik dahil huling araw na ng kanilang 6 na araw na pagsusulit, iginiit ni Lei Jinyang na manatili sila hanggang 6 p.m.,
dahil mas magandang impresyon ang may iwan ito sa kanilang mga nakatataas at mapapanatili ang reputasyon ng kanilang kampo. Napangiti ng may pangungutya ang babaeng estudyante at binanggit si Xu Jingming, ang duwag mula sa Magic City University. Inakala niyang umalis na ito ilang araw na ang nakalipas. Ayon sa kanya, kung silang ang tatlo ay halos hindi kinaya ang pagsubok kahit salitan sa pahinga, hindi maaaring mabuhay ng mag-isa si Xu Jingming. Biglang may malakas na dagandong na umalingaw-ngaw sa kagubatan, na ikinagulat nilang lahat. Tumingin sila sa paligid at inisip kung lindol ba yun. Biglang sumigaw ang babaeng estudyante, nakilala niya ang pangyayari bilang isang beast tide, at hinikayat ang lahat na tumakbo. Sinubukan ni Lei Jinyang na manatiling kalmado at sinabi na hindi naman ganoon kalaki ang saklaw ng tide. Isang malaking pangkat ng mga halimaw na nababalutan ng kidlat ang dumaan sa kagubatan. Sa unahan nila, desperadong tumatakbo si Xu Jingming, na tila siyang target ng mga halimaw. Agad siyang nakilala ng mga estudyante at nagulat silang nasa zone pa rin siya. Iniisip ni Lei Jinyang na maaaring hindi sinasadyang na-provoke ni Xu Jingming ang kawan ng mga halimaw, kaya iminungkahi niyang tulungan nila ito. Ngunit pinigilan siya ng babaeng estudyante. Inaakusahan si Xu Jingming na sinasadyang akitin ng beast tide papunta sa kanila upang makatakas. Hindi man lang sila pinansin ni Xu Jingming at mabilis na dumaan sa kanilang grupo, na may bakas ng kidlat sa likuran. Dumaan ang napakalaking kawan ng halimaw sa mga estudyante nang hindi sila pinapansin, habang bulag na sinusundan ng kidlat na bakas ni Xu Jingming. Tumawa ng may pangungutya ang babaeng estudyante. Iniisip na tiyak ng mapapahamak si Xu Jingming, ngunit napahinto siya ng mapansing hindi sila inaatake ng mga halimaw. Matalim na pinagmasdan ni Lei Jinyang ang pangyayari at napagtanto niyang sinasadya ni Xu Jingming na gamitin ang kanyang ginintoang kidlat upang ilayo ang mga halimaw para sa sarili niyang layunin. Habang pinapanood ito ni Lei Jinyang, lalo siyang nabahala. Nagtaka siya kung bakit ang isang mid-rank tier 3 na estudyante ay nakakaakit ng napakaraming malalakas na halimaw, kabilang ang ilan na nasa peak tier 3. Biglang itinuro ng babaeng estudyante na tumigil na sa pagtakbo si Xu Jingming, napawisan si Lei Jinyang sa kaba. Alam niyang kahit siya, bilang peak tier 3, ay mahihirapang labanan ng ganoon kalaking grupo. Iniisip niya kung paano balak mabuhay ni Xu Jingming sa sitwasyong yun. Biglang humarap si Xu Jingming at nagpakawala ng isang mabangis na pagsabog ng enerhiya. Hindi mabilang na mga guhit ng kidlat ang humiwa sa hangin, at sa isang iglap ay hiniwahati ang mga halimaw. Lubos na nabigla si Lei Jinyang sa nakakatakot na lakas at lawak ng pag-atake. Sa isip niya ay ikinumpara niya ito sa sarili niyang kakayahan. Bilang peak tier 3 user, ang saklaw ng kanyang atake ay mga 30 metro lamang, samantalang ang pag-atake ni Xu Jingming ay sumasaklaw sa mas malawak na lugar. Pinaghihinalaan ni Lei Jinyang na ang kakayahan ni Xu Jingming ay hindi lamang karaniwang rango, maaaring S-rank pa ito, ngunit agad niyang itinaboy ang ideyang yon. Dahil mahirap paniwalaan na ang isang freshman ay nasa mid-rank tier 3 na. Isang napakalakas na pagsabog ng kidlat ang tuluyang tumapos sa buong kawan ng halimaw. Ang isa pang lalaking estudyante ay napatingin ng may matinding pagkamangha. Nagkomento na tunay ngang mabagsik ang mga estudyante mula sa Magic City University, habang pinapatay ni Xu Jingming ang mga halimaw na parang mga aso lamang. Sa gitna ng kaguluhan, sinuri ni Xu Jingming ang kanyang status. Mayroon na siyang 23,000 ability points, sapat na upang maabot ang susunod na antas. Dahil pagod na siya matapos ang 5 araw na walang tulog, nagpa siya siyang maghanap ng ligtas na lugar upang mag-upgrade bago bumalik sa base. Habang pinagmamasdan ang nangyari, tinanong ng lalaking estudyante si Lei Jinyang kung kaya rin ba niyang harapin ang ganoong kawan. Inamin ni Lei Jinyang na kaya niya, ngunit hindi sa ganoong nakakasilaw na bilis. Pinunasan ng lalaking estudyante ang pawis sa kanyang noo, nagpapasalamat na hindi niya pinilit na makipagduelo kay Xu Jingming kanina, dahil malinaw na malubha siyang matatalo. Tinanong naman ng lalaking estudyante kung kaya bang patayin ni Xu Jingming ang isang tier 4 na beast, katulad ng kayang gawin ni Lei Jinyang. Matapos suriin ang lakas ni Xu Jingming, tinansya ni Lei Jinyang na marahil ay hindi pa ito kayang gawin. Dahil dito, nasiyahan ang babae at nagpasya na si Lei Jinyang pa rin ang mas malakas. Pagkalipas ng 10 minuto, nakaupo si Xu Jingming sa isang troso sa isang tahimik na bahagi ng kagubatan. Inactivate niya ang kanyang Deep Blue System upang idagdag ang kanyang mga puntos. Biglang sumabog ang gininto ang kidlat mula sa kanyang katawan habang nagaganap ang pag-upgrade. Matagumpay na nakalagpas si Xu Jingming sa tier 3 high rank, ang kanyang physique at spirit attributes ay tumaas ng halos 500 points, at ang saklaw ng kanyang kakayahan ay lumawak sa 40 metro. Napansin niya na ang kanyang mga stats ay umabot na sa antas ng isang karaniwang tier 4 na user.
Nang maramdaman niyang bumabalik ang lakas ng kanyang espiritu, nagbago ang isip ni Xu Jingming tungkol sa pagpapahinga. Sa halip, tumalon siya mula sa troso at nagpa siya na bumalik muli sa core area upang mag-obserba ng natural lightning. Samantala, sa base, balisa si Zhang Luo habang paikat-ikot na naglalakad, nag-aalala siya dahil 5 araw at gabi nang hindi bumabalik si Xu Jingming, natatakot siyang baka nasa panganib ang kanyang junior brother, dahil kahit siya mismo ay 8 araw lamang ang kaya sa zone na yun. Lumapit si Instructor Wu Chuan at nagtanong kung bakit naroon na naman siya. Ipinaliwanag ni Zhang Luo na hinihintay niya ang kanyang junior brother. Kinumpirma ni Wu Chuan na hindi pa nga bumabalik ang estudyante, at sinabi ni Zhang Luo na 6 na araw na ang lumipas kaya dapat ay bumalik na ito. Pinakalma siya ni Wu Chuan at sinabing babantayan niya si Xu Jingming habang siya ay papasok sa Thunderstorm Zone upang manghuli. Nagpasalamat si Zhang Luo, ngunit kumaway lamang si Wu Chuan at sinabing normal lamang na magtulungan ang mga kasamahan. Pagkalipas ng 6 na oras, malalim sa core area, nakaupo si Xu Jingming sa mataas na sanga ng puno habang pinagmamasdan ang paligid. Napagpasyahan niyang oras na upang bumalik at naghanda na siyang bumaba. Tumalon siya pababa at matatag na lumapag sa sahig ng kagubatan. Naisip niya ang kanyang bagong lakas, bagamat kahanga-hanga ang Tier 3 high rank physique, malayo pa rin ito sa tunay na rurok. Biglang umalingaw-ngaw ang isang mabangis na ungol sa kagubatan, lumitaw ang isang napakalaking Storm Thunder Bear, na agad niyang nakilala bilang isang Tier 4 na high rank beast. Naisip niyang gamitin ang kanyang Heavenly Lightning upang patayin ito sa isang atake, ngunit nagpasya siyang subukan muna ang kanyang pisikal na kakayahan sa pakikipaglaban, ngayong nasa Tier 3 high rank na siya. Inactivate ni Xu Jingming ang kanyang transformation, binalot ang sarili sa ginintoang kidlat, at tumalon patungo sa oso upang makipaglaban. Sa likod ng isang puno, nagtatago si Wu Chuan, na nagulat nang sa wakas ay matagpuan si Xu Jingming matapos ang mahabang paghahanap. Pinagmasdan niya ang laban at napansin na nakalagpas na si Xu Jingming sa Tier 3 high rank. Gayunpaman, labis siyang nagulat sa sobrang lawak ng saklaw ng kakayahan nitong kidlat, na pagtanto niyang balak ng estudyante na harapin ang oso mag-isa. Pinanood ito ni Wu Chuan nang may bahagyang aliw, pinahahalagahan niya ang tapang ni Xu Jingming, ngunit naniniwala siyang makabubuti kung makaranas muna ng kaunting paghihirap ang henyo upang maunawaan nito ang sarili nitong mga limitasyon. Umungalang Storm Thunder Bear, kumikislap ang mga mata habang nagtitipon ng kuryente sa napakalaki nitong katawan. Sa nakakatakot na bilis, ibinaba ng halimaw ang napakalaking braso nito at nagpakawala ng kidlat na suntok patungo kay Xu Jingming. Sa halip na umiwas, sinalubong ni Xu Jingming ang pag-atake gamit ang isang malakas na suntok. Ang banggaan ay lumikha ng nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya, habang nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan at yumanig ang buong kagubatan. Mula sa mga anino, tuluyang nabigla si Wu Chuan, hindi siya makapaniwalang napigilan ni Xu Jingming ang pag-atake. Napansin pa niyang tila mas malakas pa ang kidlat ng estudyante kaysa sa halimaw, ipinaalala niya sa sarili na ang oso ay isang Tier 4 na high-rank creature, isang buong malaking antas na mas mataas. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang napagtanto niyang may mali, napagpasyahan niyang ang kakayahan ni Xu Jingming ay tiyak na hindi lamang A-rank, kundi malamang ay S-rank o mas mataas pa. Biglang nagbigay kahulugan sa kanya ang pangalan. Naalala niya na si Xu Jingming ang sikat na S-rank lightning freshman mula sa Magic City University, kahit alam na niya yon, mahirap pa ring tanggapin na ang isang unang taong estudyante ay nakaabot na sa Tier 3 high rank. Samantala, sinamantala ni Xu Jingming ang pagkakataon at patuloy na nakipagsagupaan sa oso sa himpapawid. Kumislap ang kidlat mula sa kanyang mga mata at may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha, tila nasisiyahan siya sa laban, habang kinukumpirma sa sarili na mas superior ang kanyang kidlat. Hinamon pa niya ang halimaw na ipagpatuloy ang laban. Nalulunod sa gininto ang kidlat, sumugod si Xu Jingming sa napakalaking Storm Thunder Bear. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa isang nakakasilaw na pagsabog ng ginintuang at berdeng elemental na enerhiya. Ang banggaan ay nagpadala ng malalakas na shockwave sa buong kagubatan. Nagulat si Instructor Wu Chuan na may isang tao na kayang makipaglaban ng harapan sa isang Tier 4 na high-rank beast. Sa kanyang isip, inihahambing niya ang pisikal na lakas ni Xu Jingming sa mga humanoid monsters. Habang hawak ang isang video camera, nagpasya si Wu Chuan na i-record ang laban, plano niyang ipakita ang video sa kanyang mga mayayabang na elite students, upang makita nila kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na henyo mula sa top university. Samantala, nakangiting si Xu Jingming ay tuwang-tuwa nang makumpirma na ang kanyang pisikal na lakas ay kayang makipagsabayan sa napakalaking oso.
Itinulak pa niya ang kanyang kapangyarihan at ganap na inactivate ang Indestructible Thunder Body at Thunder Pole State. Nang umabot sa rurok ang kanyang enerhiya, muli siyang sumugod sa halimaw. Nagpakawala siya ng isa pang mapaminsalang suntok na may kidlat, na direktang tumama sa oso. Umungalang mabangis na halimaw sa sakit at galit dahil sa matinding tama. Bilang ganti, malakas nitong hinampas si Xu Jingming, dahilan upang siya ay matilapon palayo. Gayunman, ligtas siyang nakalapag. Napaisip si Xu Jingming na ang pagtalo sa ganitong matibay na nilalang ay karaniwang nangangailangan ng sandata, dahil kahit ang malakas niyang suntok ay hindi agad nakabasag sa paa ng halimaw, ngunit nanatili siyang determinado na gamitin lamang ang kanyang mga kamao sa laban na ito. Dahil sa galit, nagtipon ang oso ng napakaraming magulong berdeng kidlat sa paligid ng katawan nito. Naglabas ito ng isang nakakabinging ungol, at nagpakawala ng isang mapanirang bagyong may kulog at kidlat na bamalat sa buong lugar. Napansin ni Wu Chuan ang matinding panganib, alam niyang sino mang maipit sa loob nito ay maaaring malubhang masugitan o mamatay, bagamat ang normal na taktika ay umatras, napagtanto niyang wala sa plano ni Xu Jingming ang umatras. Sa halip, kumikislap sa matinding gininto ang enerhiya, ngumiti si Xu Jingming at hinamon ng halimaw upang makita kung kaninong kidlat ang mas malakas. Nalulunod sa nagliliyab na enerhiya, tumalon siya ng mataas sa himpapawid at bumagsak ng may napakalakas na puwersa, sa sandaling tumama siya sa lupa, sumabog ang nakakasilaw na halo ng ginintoang at lilang kidlat. May kumpiyansang ngiti, tinawag niya ang kanyang specialized lightning armor upang palakasin ang depensa. Nang lubos ng nakaipon ng kapangyarihan, walang takot siyang sumugod diretso sa umuungal na halimaw. Sa bilis na hindi masundan ng oso, nagpakawala si Xu Jingming ng sunod-sunod na mapaminsalang suntok mula sa iba't ibang direksyon, na tuluyang nagpahina sa napakalaking nilalang. Madali niyang naiwasan ang mababagal na ganting atake ng halimaw, sa isip niya, napansin niyang ang bilis ng isang tier 4 na high-rank beast ay hindi kahanga-hanga kumpara sa kanya, nagpasya siyang tapusin na ang laban. Inilabas niya ang kanyang teknik na Thunder Dragon Fist, at nagpadala ng isang mabangis na dragon na gawa sa purong gininto ang kidlat patungo sa kalaban. Direktang tumama ang nakamamatay na atake sa ulo ng oso, at nagdulot ng nakamamatay na pinsala. Magaan na lumapag si Xu Jingming sa lupa habang ang napakalaking halimaw ay bumagsak sa likod niya. Bumabalot sa ulap ng alikabok, lumabas ang system notification na nagkukumpirma sa pagkapatay ng halimaw at nagbigay sa kanya ng ability points. Mula sa mga anino, si Instructor Wu Chuan ay nabasa ng malamig na pawis, hindi siya makapaniwala na ang isang apex predator ay napakadaling napatay. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ni Xu Jingming ay mas malapit sa isang mythical na dragon kaysa sa isang tao. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at lumapit kay Xu Jingming, pinupuri ang napakalakas na kapangyarihan ng S-rank na estudyante. Habang nakaharap sa kanya si Xu Jingming, namangha si Wu Chuan na ang isang tier 3 high-rank user ay nagawang talunin ng tier 4 na high-rank beast. Sinabi pa niya na kung mas marami pang henyo tulad niya, hindi na matatakot ang sangkatauhan sa mga halimaw. Ipinakita ni Wu Chuan ang kanyang video camera at ipinaliwanag na naitala niya ang laban, humingi siya ng pahintulot na gamitin ang video bilang teaching material para sa kanyang mga elite students. Casual na pumayag si Xu Jingming, habang iniisip sa sarili na hindi pa niya nagagamit ang buong lakas niya. Nagpasalamat si Wu Chuan sa ngalan ng Thunder Martial Arts Hall. Sinamantala rin niya ang pagkakataon at tinanong kung naisip na ba ni Xu Jingming na sumali sa kanilang Thunder Martial Arts Hall pagkatapos ng graduation. Habang kinukolekta ang mga materyales mula sa katawan ng oso, sumagot ang estudyante na hindi pa niya iniisip ang kanyang mga plano sa hinaharap. Sabik siyang ma-recruit, binanggit ni Wu Chuan ang mga benepisyo, top-tier treatment, mataas na posisyon sa pagbabantay sa Thunder Secret Realm, at personal na gabay mula sa kanilang Hallmaster, isang legendary tier 9 na martial saint. Sa loob-loob ni Xu Jingming, kinilala niyang napakaganda ng alok, ngunit magalang niyang pinasalamatan ang instruktor at sinabing pag-iisipan niya ito. Ipinaalala rin niya na bilang freshman, marami pa siyang oras bago magdesisyon sa kanyang karera. Nasiyahan si Wu Chuan at nagpalit ng paksa. Sinabi niya kay Xu Jingming na ang kanyang senior brother na si Zhang Luo ay balisa nang naghihintay sa labas ng zone, inalok niya na maghatid ng mensahe kung balak pa nitong magpatuloy sa pagsasanay. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Xu Jingming dahil nakalimutan niya ang kanyang senior brother, kaya tumanggi siya at sinabing babalik na siya agad. Habang pinapanood ni Wu Chuan si Xu Jingming na kumukuha ng mga materyales, namangha siya na ang estudyante ay nakaligtas ng mag-isa sa Thunderstorm Zone sa loob ng 6 na araw. Nalampas pa sa sariling record ni Wu Chuan,
Magalang na nagpaalam si Xu Jingming at hiniling sa instruktor na bumalik muna sa base. Ipinuslit niya ang kamay sa makapal na balahibo ng patay na oso at hinanap ang kanyang gantimpala. Sa wakas ay nakuha niya ang isang kumikislap na asul na Thunder Crystal Core. Habang sinusuri ito, napansin niyang bahagyang mas mababa ang kalidad nito kumpara sa ibinigay ng kanyang senior brother, ngunit napakahalaga pa rin itong nakuha. Pagkatapos nito, nagpasya na siyang bumalik. Paglabas niya mula sa gateway ng Secret Realm patungo sa base, agad siyang namataan ng isang ginhawang si Zhang Luo. Nagmamadaling lumapit si Zhang Luo, na manghana ang kanyang nakababatang kapatid ay nakatiis ng buong 6 na araw at 5 gabi, at tinanong kung kumusta siya. Tahasang umamin si Xu Jingming na pakiramdam niya ay matindi lamang ang kanyang antok. Natawa si Zhang Luo at inakbayan siya ng may suporta, sinasabing kahit sino ay mapapagod kung lalaban sa mga halimaw ng 5 araw ng walang tulog. Inakay niya si Xu Jingming palayo at pinayuhan na ang paglilinang ng lakas ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng pagsisikap at pahinga, bago siya tuluyang pinatulog. Kalaunan ng gabing yon, sa kanyang opisina, casual na inihagis ni Instructor Wu Chuan ang isang projector. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang 3 estudyante mula sa elite training camp, si Lei Jinyang, isang babaeng estudyante, at isang lalaking may kulay ube na buhok. Tinanong ni Wu Chuan ang resulta ng kanilang misyon, kinumpirma ni Legend Yang na lahat ay ligtas na nakapasa, at nabanggit na nakapatay ang bawat isa ng hindi bababa sa isang Tier 3 peak na halimaw. Pinahayag ni Legend Yang na napatumba nito ang isang Tier 4 low rank na halimaw. Sa loob-loob ni Wu Chuan, pinuri niya ang kakayahan ni Legend Yang, ngunit naisip din niyang malayo pa rin ito sa napakalaking talento ni Xu Jingming. Sa panlabas, binati sila ni Wu Chuan sa pagtupad sa kanyang inaasahan, pagkatapos ay iniba niya ang usapan at tinanong kung ano ang kanilang impresyon sa nakababatang kapatid ni Zhang Luo. Inamin ni Lei Jinyang na nagkita sila at kinilala ang lakas ni Xu Jingming. Tinatayang nasa Tier 3 peak ang kapangyarihan nito. Idinagdag naman ng lalaking may kulay ube na buhok na bagamat malakas si Xu Jingming, hindi pa rin ito maihahambing kay Lei Jinyang. Habang sinasalo ang projector, pabirong tinanong ni Wu Chuan ang kanilang kumpiyansa, ipinilit ng lalaking may kulay ube na buhok na tama siya, naniniwalang mas nakahihigit ang kanilang elite camp kaysa sa isang nangungunang unibersidad tulad ng Magic City. Sa halip na makipagtalo, iniabot lamang ni Wu Chuan ang projector at sinabi sa mapagmataas na mga estudyante na panoorin ang video. Lumutang ang aparato at nagpakita ng isang malaking holographic recording sa gitna ng opisina. Ipinakita sa projection ang isang napakalaking kumikislap na nilalang, agad itong nakilala ng lalaking may kulay ube na buhok bilang isang Storm Thunder Bear, at napasinghap sa laki nito, kinilalang hindi bababa sa Tier 4 high rank na halimaw. Mabilis namang itinuro ni Legend Yang ang kalaban ng halimaw. Sa hologram, lumitaw ang isang kumikislap na figurang nababalutan ng kidlat, nakikipaglaban sa oso, nauutal sa matinding pagkabigla ang lalaking may kulay ube na buhok, nang makilala nilang lahat na ang mandirigma ay walang iba kundi si Xu Jingming.